Yo guys, eto matindi tong pag-uusapan po natin mula po sa international. Kasi mga sangkay, viral o trending ngayon ang isang video sa Pilipinas sa Bulkang Mayon, so Mayon Volcano, na mayroon di umanong tila UFO na umakyat mga sangkay matapos pong bumagsak ang bulalakaw. At ito mga sangkay, hindi po sa Pilipinas ito binalita, sa international. At ito, magugulat po kayo ngayon sa ating pag-uusapan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng topic patungkol po sa mga pandaigdigang balita, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, diretso po tayo mga sangkay. Tonight we have some incredible new video showing a meteor crash landing near an erupting volcano. Take a look at this clip from Afar TV on YouTube. You can see the meteor coming down here. But what comes next might be much more interesting. Do you see this? Ayan, mga sangkay. Ito pong umakyat. Ayan po yung viral ngayon. Litin po natin. Bumagsak ang meteor. From Afar TV on YouTube, you can see the meteor coming down Bumagsak. Then ilang segundo lang mga sangkay. here. But what comes next might be much Tingnan po natin yung oras. Kasi yung oras, ito po. Dito bumagsak. But what comes next Saglit lang mga sangkay, oh. might be much more interesting. Do you see this? So ilang segundo lang. Ilang segundo lang to, ah. But what comes next Ayan, nung bumagsak, tingnan po ninyo mga sangkay. Segundo lang. YouTube, you can see the meteor coming down Okay. Ayan po, hindi nagbago. Ito lang, seconds lang. here. But what 13, comes 14, next might 23. 23 seconds. be much more interesting. Do you see O may this? umakyat na. Ito po yun mga sangkay after ng bumagsak ang sinasabing meteor. This mysterious orb of light seen rising up from the landing site. Okay, kaya po natin didiscuss to kasi pinag-uusapan po sa international. Ngayon, mga sangkay, masyado pong mainit ngayon yung usapin patungkol po dito sa mga sinasabing alien di umano. Which is marami pong mga pastors ang naniniwala na hindi po yan mga alien. Sila ay mga Nephilim, sila daw po ay mga fallen angels, mga sangkay na nagpapanggap lamang daw po ng mga alien. Pero ngayon, mga sangkay, ito, mga eksperto po ang nagsasabi kung ano man po yan. This volcano is in the Philippines, and this clip is raising so many questions tonight. Let's discuss with Professor Avi Loeb, renowned theoretical physicist, Harvard professor, head of the Galileo Project. Professor Loeb, always a joy to see you. So good to see you again. I want to bring up the footage again as you can walk us through what we're seeing here. What do you see in the video, and what goes through your mind here? Thank you so much for having me, Natasha. We see a strike of a meteor which is not at the volcano, but actually behind it. And then the light coming up is most likely the glint from a satellite reflecting sunlight. There are more than 10,000 communication satellites moving around the Earth. So it's not very unlikely to see such a thing. Okay. So, malinaw mga sangkay yung kanyang sinabi. Ulitin natin. Ito ang kanyang reaction. Of a meteor which is not at the volcano, but actually behind it. And then the light coming up is most likely So, ito daw po, itong light na umaakyat, ito daw po ay the glint from a satellite reflecting sunlight. mula daw po sa satellite, nagre-reflect daw po sa sunlight. There are more than 10,000 communication satellites moving around the Earth. So it's not very unlikely to see such a thing. Okay. So, dito binasag po, mga sangkay, hindi po daw po ito alien, no? Kundi ito daw po ay mula daw po sa sunlight na nagre-reflect daw po doon po sa satellite. Ayon po dito sa professor na ito. So you think that this is completely unrelated, that this is that light has nothing to do, it's not originating from the meteor or the meteorite. It is literally an unrelated satellite that is reflecting light. Right. Oh. Nagulat po si kung sino man to.
si Madam reporter, 'di ba? Nagulat siya. Kasi siguro kahit siya naniniwala din na mukhang kasi kung titingnan mo din talaga, paakyat po siya eh. Mostly na mayroon pong halimbawa, nagpalipad ang China ng rocket, bumagsak ang debris. Ngayon, bumabagsak po siya pababa. Yun po yung nakikita na para po siyang spotlight na bumabagsak. Pero debris po yun. Pero ito mga sangkay kakaiba kasi pagkatapos bumagsak, may umakyat dahan-dahan. Ayon po, dito sa kanya, hindi daw po ito daw po ay hindi po something na like UFO or UAPs, mga sangkay, kundi isa daw pong sinag lamang mula daw po sa sunlight going to papunta daw po sa satellite. Bagamat gabi po ito. Okay. So, in your opinion, this is May not reaction niya mga sangkay. it is literally an unrelated satellite that is reflecting light. Right. Oh. Okay. So, in your opinion, this is not a UFO. No, not at all. I mean, a UFO obviously is a mixed bag. Most of the time, these are phenomena that are related to human-made objects or natural phenomena like we're discussing. And in this case, we have a combination. A meteor is natural and the satellite is human-made. When we consider UFOs, the challenge is to characterize the object enough to rule out the possibility that it's human-made or natural. And it's just a total coincidence that it seems to be following almost that exact same reverse Right. path. Oh. Right, but right now, satellites pose a major issue for astronomical observations because they present light in the sky. And there are lots of streaks that are observed in exposures from astronomical observatories, and that's a major issue because we used to run away from city lights, but now there are city lights in the sky. Very interesting and well put. I want to get your take on this as well. It's now being reported that White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller discussed amnesty for UAP whistleblowers with Congressman Eric Burlison. Grabe kasi ito mga sangkay ngayon. Yung issue kasi ng sinasabing mga UFO, mga alien, matinding usapin ito sa Amerika. Kaya nga po, sa Pilipinas, we are talking about politics. Pero sa kanila, they are talking about aliens. Ang tindi, layo na po ng kanilang, ang layo na po ng kanilang topic sa atin, mga sangkay. Who's proposing a 60-day window for those with information to come forward. I assume you support this. Why is this so important? Ito, mga whistleblower po ito about sa mga UFO. Well, it's very important because so far in the two batches that were released of UFO videos, images, and documents, the data was not good enough for us to identify any object of extraterrestrial origin, and presumably there would be much more information available from people who worked within government that have knowledge of things that are much higher quality. Grabe, mukhang angel to. Ito mga sanggay, kasi kabilang po ito sa mga sightings na nakita. Ito mukhang angel, oh. I don't know, it's a fallen angel or ito yung mga good angels. But tingnan po ninyo. Of things that are, Ito naman yung UFO. So ang dami po kasing mga something ngayon, mga sangkay na kakaiba na nakikita po sa langit. Ngayon, nilabas na po ito ng US, kaya nga po pinag-uusapan. Pati nga po sa Pilipinas, mga sangkay, nung nakita po yung sa Mayon Volcano, kaya po pumutok agad ang issue. Akala po nila UFO. Much higher quality data, and in particular whether there are any materials from crash sites, as David Grush argued in his testimony. Grabe, oh. Sino yung bilis, mga sangkay? Congress. And in fact, David bilis, Grush himself pambihira. will be involved in a public. Ito mga nakikita natin, ito daw po yung mga tunay. But some pastors and Bible scholars na iniwala sila na itong mga ito ay mga Nephilims. At kung gusto nyong malaman kung ano yung Nephilims, mga sangkay,
i-subscribe nyo po itong ating YouTube channel, ito pong Sangkay Revelation. Kasi dito po tayo nag-upload about dyan. Okay? Yung mga about sa Nephilims, about sa end time events, mga sangkay. Alright, so ano po ang inyong opinion tungkol po dito? No? Again, hindi daw po ito UFO. Okay? Basag na po mga sangkay ang impormasyon kasi kumakalat yun eh. Alright, so ano ang inyong komento? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.